Hello guys, good morning. Meron po akong gagawin ngayon na isang washing machine. Ang brand po nito ay Fujidenso. Ayan po. Single tab lang po ito. Ganito, may kwento po ito guys. Last December pinagawa to sa isang technician. Sabi technician daw, pero nung in-interview ko na siya, ang ino-offer daw niyang trabaho ay paggagawa ng payong. So sabi nung mama na marunong daw siyang gumawa ng washing machine. So kahapon po, nung isang araw, lumapit sa akin yung mama. May nakapagturo sa kanya kung sino daw ang gumagawa ng mga sirang appliances. So dahil may kakilala po ako sa lugar na yon, itinuro po kung saan ako gumagawa. So nung nagkasalubong kami ng mama, pinakita niya sa akin yung washing machine. So nung binuksan ko, ito po yung makikita ninyo. Dahil lang guys, tatalikod ko lang. Ito, tatagilid ko lang. Ayan. Guys, ito makikita nyo guys. Ito dito ako nagulat. Ang laki ng capacitor. Ayan guys. Oh. Makikita nyo guys na 150 microfarad. 250 volts AC. O VAC. Alam nyo guys, itong klaseng washing machine at yung capacitor na to guys, kung saan to ginagamit, madalas guys compressor tsaka sa aircon. So ngayon, yan guys. Ngayon, nung pinakita ko sa may-ari, sabi ko, kuya, parang nabudol kayo. Kasi unang-una po, walang capacitor na ganito kalaki sa ganitong kaliit na washing machine. Ayan po, ang laki. Pero ito pa tricky part guys. Saan niya nilagay yung capacitor? Sa ground po ng washing machine. Ayan po. Ito po yung ground. Ito po yung kaputol. Ito po yung capacitor. Ayan po. Tapos ito po yung isang capacitor na pinalitan. Siguro dahil wala nga pong kaalam-alam mga may-ari ng washing machine, para makadagdag singil, nagkabit ng isang parts. Pandagdag nga naman po sa labor at sa parts. Pero ang sira po talaga nito guys, umiikot po yung washing machine pero napipigilan. Ito po yung ikot lang ng ikot pero hindi ito sumasama pag may laman ng washing machine. Ibig sabihin po maluwag ito since makapal pa po eh. Makapal pa po. Pero napipigilan. Ibig sabihin po, pagka ganun po ang sintomas, posible ang gearbox po ang may sira. Ito po yung gearbox. So, yun po ang dahilan kung bakit nagtataka kayo na pag walang laman, umiikot ang washing machine. Pero pag may laman na, ayaw nang sumama sa pag-ikot, yung spinner sa loob o yung washer sa loob. Yun po yung sanhi kung bakit ang washing machine ninyo hindi nakakapaglaba. Kahit nararamdaman ninyo na umuugong yung motor. So yun lang guys ha. Ang pagtanggal po nito hindi po ganun kahirap. Papakita ko na lang po sa inyo. Pero puputulin ko po muna itong video dahil meron lang po akong siservisan. Huwag po kayo basta-basta maniniwala sa mga naggagawa ng appliances na naglalakad. Kasi madalas po dyan, lalo-lalo na pag walang pwesto, maloloko kayo. Kasi hindi na po yan babalik sa inyo sa lugar ninyo. Hindi nyo na po maaabangan yan dahil alam po nila na nakapanloko na. Kaya gaya nga po ng sabi ko, pagtyagaan nyo po sana yung video ko. Kasi may mga matututunan po kayo. Gaya po nito na budol. Ayan po. Capacitor. Pang aircon o pang compressor. Nilagay po sa ground. Kaya pinaliwanag ko dun sa may-ari, kuya, wala pong silbi to. Aandar pa rin po yung makina ng washing machine ninyo. Kahit putulin ko to. Kaya pinutol ko po yan eh. Para makita niya na hindi po yan talaga nagagamit. Kaya nainis na lang po yung may-ari sa kwento ko. Dahil naisahan daw siya nung gumagawa. So di ba po, tama po na lamang po ang may alam. Kaya po kayo, kahit mga simpleng bagay matutunan nyo po sa mga gamit o electronics na gamit meron tayo sa bahay. Dahil kayo lang din po ang makikinabang.
So yun po, papakita ko na lang po sa inyo mamaya kung paano mag-disassemble nito. Maraming salamat po. So ito guys, kung ang washing machine po ninyo sa pag-test ninyo ayaw umikot pero maandar ang motor, ganito po ang gawin yung pamamaraan para mag self-check. Saksak nyo po yung washing machine, yung hindi nyo po nababaklas, no? Saksak nyo yung washing machine, tapos ilagay nyo sa start, hintayin nyo pong umikot, tapos pigilan nyo po yung umiikot sa ibabaw, yung pinaka-wash po niya. Parang yung spinner. Pag napigilan nyo po ito, maghanap po kayo ng kasama. Pag napigilan nyo po ito at nakita nyo naman po na tuloy-tuloy pa rin naman ang ikot ng belt sa loob at pati yung pulley ay sumasama sa pag-ikot, kagaya po nito, hawak-hawak po ng kasama ninyo yung spinner o washer sa ibabaw, tapos nakita nyo naman po na ang ito po, at yung belt na nakakabit dito, kunin ko po yung belt. Gaya po nito, nakakabit po yung belt dyan. Kung nakita nyo naman po na umiikot po yung belt kasama po ito sa pag-ikot, ibig sabihin sira po itong gearbox, kasi pag umikot po ito, dapat po ito kasama. Ito po sumasama pero mahina, napipigilan na yan po, napipigilan. So may diferensya na po talaga yung gearbox. Ngayon po, meron pa pong isang problema din. Pag nakita po ninyo yung motor po ninyo ay umiikot pero yung belt naman po ay hindi, ibig sabihin po maluwag po itong belt ninyo. Palitan po yung belt. Ano po, tandaan nyo po, kung may experience po kayo sa washing machine ninyo na ayaw maglaba o ayaw umikot pag may laman na load yung washing machine o yung tab, madalas po dalawa lang ang nagiging sanhi o nagiging problema.
posibleng maluwag po yung belt. Tingnan nyo po sa maghanap po kayo ng kasama. Paandarin nyo po yung washing machine. Pag umaandar po yung washing machine, yung motor ng washing machine at ito po ay hindi sumasama, yung belt na to hindi umiikot, palitan nyo po itong belt. Ngayon, kung nakita nyo naman po na umiikot po yung belt at yung motor, ito po, tapos hindi pa rin po umiikot yung loob, ito naman po yung sira, yung gearbox po. Ito po. Hello guys, good morning. So ganito guys, ito yung washing machine na nilagyan ng capacitor ng extra, which is mali talaga. So ingat-ingat po tayo ulit sa mga ganong klaseng technician, at yun po ay mga siguro nag-aaral po. Pero mali po yung pamamaraan ng paggagawa nila ng isang gamit. Ngayon po, ang problema po ng washing machine na to ay hindi umiikot po yung spinner o yung tab, yung washer po ng tab. Ito po yung washer ng tab. Ito po yung washer ng tab. Familiar naman po tayo dito. Ito po, di ba po, ang washing machine natin may ganito. So, ang naging problema po nito, pag nilalagyan po ng labahan, pag walang laman ng labahan guys, umiikot ito sa washing machine. So, nakatusok po yan dito. Nakaganyan. Ayan po. Tapos, pag iikot po yung motor, iikot din po ito. Nung pag-check ko, upon checking po, nandun ako sa bahay ng may-ari. So, siyempre, ang una ko pong i-check ay yung belt. Ang una kong i-check guys, yung belt. Ganito po yun. Troubleshooting po tayo. Nakakabit po ito. Ito pong pulley na to, nakakabit po dito sa ilalim. Ayan po, nakaganyan. Tapos, ito pong belt na to, nakakalakay po dito sa pulley. Tapos, nakadugtong naman po dun sa motor ng washing machine. Nakaganyan. Kung ang washing machine nyo guys, napansin ninyo, ito po ha, tuturo ko na po isa-isa. Sa ngayon po, 3 pa lang po ang alam ko na problema pag ayaw pong maglaba ang washing machine. Pag nakakabit po dito yung motor, pagpalagay po natin, nandito po itong wash. Pagpalagay po natin, nandito yung wash nakakabit. Pero tatanggalin ko para makita nyo isa-isa. Kung ang washing machine po ninyo, ito po yung motor nakakabit dito. Tapos, umandar, umiikot po ito. Umiikot yung motor, yung nakakabit dito, umiikot. Tapos napansin po ninyo na umiikot din po yung wash sa taas. Pag pinigilan nyo po yun at umaandar pa rin po yung motor, magpasama po kayo na kahit sino po na pwedeng sumilip sa ilalim para makikita po. Ganito po kasing gagawin ninyo. Pag umiikot po yung motor, andun kayo sa ilalim, tapos papigilan nyo po yung wash, kumbaga kalangan ng kamay, subukan pong pigilan. Ano po? Habang pinipigilan po ng kasama ninyo yung wash sa ibabaw, silipin po ninyo yung ilalim. Kung umiikot po yung motor at ito po ay loose, tandaan nyo, pag ito po ay loose, umiikot po yung motor pero hindi po ito sumasama. Itong belt hindi sumasama sa pag-ikot kasi pinipigilan po sa taas eh. Palitan nyo po itong belt kasi maluwag na po yun. Okay. Yun po yung isa. Pangalawa, pag habang pinipigilan po ng kasama ninyo yung wash at ito naman po ay sumasama sa pag-ikot ng motor, itong belt ay sumasama sa pag-ikot ng motor, i-check nyo po itong pulley na to. I-check nyo po ito. May posibilidad po na ito po ang sira. Para nyo masabi, paano po masasabing sira to, baklasin nyo. Kasi hindi nyo po makikita yan through vision check. Kailangan nyo pong baklasin. Kasi ganito po ang process nitong motor na itong pulley na to. Habang umiikot po ito sa ilalim, kailangan pigilan nyo po itong housing.
ikutin nyo tong pulley, habang pigil-pigil tong housing, ikutin nyo. Tapos yung kasama naman po ninyo, pipigilan po niya to, tong kabila, kasi sumasabay po yan sa pag-ikot. Napansin nyo po, ikutin ko to, ito po, sasabay po ng ikot yan. Ayan po. Pag ito po ay inikot ninyo, hawak-hawak ito kasi ito yung pipigilan ninyo. At hindi ho ito sumasama dahil may pumipigil din, sira po ito. Palitan nyo na po ng bago. Kasi mahirap po i-repair ito dahil plastic po ang laman. Pag yung mga gear sa loob po ay nagkaroon ng chip o nabungi, hindi na po talaga ito maaaring ayusin unless kung may makita kayo sa junk shop nakapareho ng model para ipalit-palit nyo lang po yung gear. Pero mahirap pa rin po kasi naka-rivet ho lahat ng parts nito sa loob. Silyado po yun. So sisirain nyo. Wag na po kayo mag-effort. Bumili lang po kayo nito. So yun po yung pangalawang dahilan. Ito po iba po case nito. Pag hinawakan ko po itong housing, iikutin ko to. Ito habang pinipigilan ng kasama ko, umiikot po, hindi niya kayang pigilan. Habang ikot ko po to, hahawakan niya itong kabilang dulo. Habang pigil-pigil ko itong body, pag inikot ko, hindi niya kayang pigilan. Ibig sabihin, good po ito. So ano po naging problema nitong washing machine na to? Kasi good naman po yung belt. Good din naman po itong skull na tinatawag nila o gearbox. Good din naman. Ito po yung nakita ko. Ito po mismong washer. Sira na po ito. So ang paraan lang po, ang isang magandang paraan bilang DIY, palitan nyo na po ito. Bilhan nyo na lang po ito ng bago. Since wala pong mabili, posibleng may mabili man po, maghahanap pa po ako kung saan. Pwedeng sa Manila, kasi marami pong mga parts sa Manila. Pero hindi na po ko aabot na pupunta ng Manila para lang dito sa washing machine ito kasi mahal po ang pamasahe. So diskarte na lang po ang ginawa ko. Ituturo ko rin po sa inyo kung paano. Ito po kasing ito po ay maluwag na. Halos bilog na nga po. Square pa po yan. Pero halos nabibilog na. So ibig sabihin dapat po itong dalawan to, itong pinaka shafting. Ito pong shafting na to kasi square po yan. Maluwag na po dito sa butas. Anong dahilan bakit lumuwag? Ito po, guys, tandaan nyo po lagi, ang washing machine po ay may capacity, may limit. Kung ang washing machine po ninyo ay nakalagay 8 kilos, 8 kilogram lang po ang ilagay ninyo. Pero ang pagkakaalam po, hindi po 8 kilogram na tuyo. Kasi yung 8 kilogram po na tuyo ay sobrang dami. Compare sa 8 kilogram na basa na damit. Yun lang po ang pagkakaalam ko based on my idea at based on my experience na rin po bilang gumagawa ng appliances. Madalas po ito ang nasisira dahil nag-o-overload po yung washing machine. Malakas ang motor pero yung plastic nito mahina. Hindi naman to itong basta-basta masisira agad-agad. In a long run, in a long time na gamit po ninyo, ito po unti-unti mapupudpud. So ang mangyayari, buti nga po hindi nasira yung motor. Kasi unang-unang nasusunog po dyan motor kasi nahihirapan po mag-ikot yung motor. Dahil nga po overloaded po yung laman. So dahil wala po akong makitang ganito dito sa amin, hindi na po ako mag-aaksaya ng panahon para pumunta ng malayo, mag-aksaya ng oras at pera sa pamasahe. Since hindi ko naman po ito masisingil ng ganung kalaki. So ang ginawa ko na lang guys ito, para masolusyonan lang po na ito hindi maluwag. Nag-cut na lang po ako ng metal plate o metal tin, ayan po, gaya ng lata. Ano po, nag-cut ako 4 na piraso. Kasi 4 sides po itong shafting. Square po yung 4 sides. Naghanap po ako ng metal plate. Ikinat ko, saktong-sakto po dito sa butas. Ayan po. Saktong-sakto sa butas. 4 po yung pinutol ko. Ayan. Papansin nyo po, 4 po yan.
Hindi ko lang po mailagay yung apat dahil siyempre malalaglag po yun sa upper part. Ayan. So bali apat po yan. Ito po yung pang-apat. Ito po. So, dahil nakagawa na po ako ng apat na pang-kalang, siguraduhin nyo lang po na hindi malambot yung plate o yung lata na ginamit ninyo. Tapos, pag nailagay nyo na po, subukan nyo pong ipasok itong shafting na to dito. Kung medyo masikip, pilitin nyo pong isiksik para mahulma yung plate na nilagay ninyo. Ngayon, kung sakto na po yung pagkakalagay ninyo, at saka nyo na po i-final doon mismo sa loob ng washing machine. Pero meron pa pong isang problema yan. Kasi pag ito po isinaklog natin doon sa loob, ginanyan po natin doon, malalaglag po lahat ng plate na ginamit nilagay ninyo. Kasi hindi po nakadikit. So ang gawin nyo po, lagyan nyo ng pandikit muna, either rugby o epoxy. Yung ibabaw nitong plate na naka-letter L, ayan po, naka-letter L yan, para pag itinusok ko yung shafting, hindi po sasama lahat. Kasi kung hindi po yan naka-L, lulusot din po yan sa loob. So useless, madi-disalign. So yun lang po. So ang gagawin ko sa ngayon, ipa-final ko na po ito. Last week pa po ito sa akin, kaso nagkataon lang po na may trabaho ako, kaya hindi ko po siya natapos. Dahil bakante po ngayong linggo, kaya ngayon ko lang po nagawa ng paraan, o ngayon ko lang nagawa ng video para makita ko po sa inyo paano ko ginawa ng paraan. So dahil nga po, meron po akong mga pandikit na mga special na pandikit, gaya nito. Pang cellphone po ito. Ilalagay ko na lang po dito sa metal na to. Ayan, sa ibabaw. Ayan. Nilagyan ko ng kapiranggot. Tapos, at saka ko po ididikit dito. Ia-align ko isa-isa. Ayan po. Dito. So dahil may pandikit na po yan, hintayin nyo lang po matuyo. So ibig sabihin, kahit itaob po ninyo to na nakaganon, hindi na po malalaglag yun. Kasi may pandikit na po. So yun lang po ang pinakamagandang paraan. Ito po sinishare ko po sa inyo para hindi na po kayo mahirapang mag-isip kung paano gagawin. Magkakaroon kayo ng idea. So dahil naidikit ko na yung isa, gagawin ko na rin po dun sa tatlo habang pinatutuyo ko yung iba. So yun guys, nakadikit na yung apat. So hintayin na lang po natin matuyo ito para kung i-assemble na po natin yung washing machine. At ito na po last part, ito po yung last part na ikakabit natin. Kahit itaob po ninyo to, hindi na po yan malalaglag kasi may pandikit na po yun. So ngayon, habang nagpapatuyo po nito, doon po tayo sa washing machine para makita nyo naman po yung pag-assemble. Itong gearbox dito mismo sa ilalim ng tab ng washing machine. Pero bago nyo po ibalik yan, lagyan nyo po muna ng silicone sa cellphone at pang selyo gaya nito sa washing machine. Lalagyan lang po natin yung paikot. Prevention lang po to sa leak para hindi po magkaroon ng leak papunta po dun sa loob ng gearbox at the same time dun sa motor. Kasi pag yun po ang nabasa, magpapalit po kayo ng motor. Yan po. Kung meron po kayong ganito, takpan nyo po kaagad kasi pag natuyuan po ito, mahirap na po ito palabasin. So tsaka po natin isalpak po dito sa ilalim ng body. Ayan. Siguraduhin nyo lang po na nakatama po yung mga butas dito po mismo.
nyo pong ilagay yon, balik nyo na po itong pulley. Yung mga washer po, huwag nyo pong iwawala. Importante po yung mga washer na yun. Kung saan nyo po tinanggal, doon nyo rin po ibalik. Ayan guys, no? Mahigpit na. Gagawin na lang po natin, ibabalik ko na po ito dun sa base. Ayan po. Ito naman natin gagawin. Ay yung sa loob ng tab. Pagbabalik naman po nitong washer, pagbabalik po nito, punasan nyo po muna itong paikot itong gearbox. Tapos po lagyan nyo po ulit ito ng silicone para po kung may leak, hindi na rin po pupunta sa ilalim ng papuntang motor. Tapos isunod nyo itong washer sa ibabaw. Bago nyo po ituhog tong washer o spinner. Ito po iba tong washer na sinasabi ko po, na spacer po ito, yung plastic. Tapos kailangan po sakto po yung butas doon sa paglalagyan ninyo. Doon po siya shafting. So, pag ginalaw nyo po ito, sumasama na po yung motor sa ilalim. Hindi gaya nung una, na pag inikot nyo ito, yung motor hindi po sumasama. Kasi nga po, maluwag na po yung butas para doon sa shafting. Nabilog na po o bumilog na. Huwag nyo pong iwawala tong washer na to. Tong crown washer na tinatawag. Yan po, crown po yan. Yan po yung magsisilbing lock. Para habang umiikot, hindi po to kakalas. Yan, tamang higpit lang po. Bago po natin to ibalik. Ilalagay na lang natin ay yung belt. Sa pagbalik po ng belt, ito po sa pagbalik at pagtanggal, applicable po ito. Ilusot nyo po muna itong belt sa ilalim ng gearbox. Yan, pag nakapwesto na po yun sa ilalim ng pulley, yan po, pag nakapwesto na po, bago nyo po ilalagay dito sa pulley ng motor. Yan po. Tapos po, pigilan nyo po itong nakaangat
bago nyo po ikutin itong malaking pulley para sumabay po yung maliit na pulley. Ayan. So yan na po. Nakakabit na. So i-test natin. Sasarado ko po muna. Plug. Tapos check natin kung maandar. Ayun guys, oh. Mandar na. So subukan kong pigilan. So hindi na mapigilan, di ba? Kailangan mag-reverse. Ayun guys. Oh. So hindi kayang pigilan. Ibig sabihin, good na po yung washing machine. So pwede na po natin itong dalhin sa may-ari. So sa mga nanood at nagtiyagang manood, sa gustong matuto at sa gusto pa pong matuto, manood lang po kayo sa channel ko, Batuan TV. Sa mga nakasubscribe, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko po pong upload ng mga videos. Maraming salamat po and God bless.